Sabi po sa Genesis chapter 22, verse 7 to 8. Genesis chapter 22, verse 7 to 8. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama, "Ama, ano iyon anak?" Tugong patanong ni Abraham, "Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang korderong ihahandog?" Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, "Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon sa atin." Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Pinagpala na po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Maaari na po kayong maupo. Sabi po dito sa selebrasyon ng araw ng mga ama, ang mensahe na aking dadalhin mula sa salita ng Diyos ay nakasentro sa isa sa mga pangalan at katangian ng Diyos, Jehovah Jireh, na ang ibig sabihin ay si Yahweh ang nagkakaloob, o sa English po, the Lord will provide. Ang ating pananampalataya ay nakasandig sa kung sino ang Diyos ayon sa kapahayagan niya sa kanyang salita, sa Biblia. Matanong ko po kayo, do you believe that God is the God of tests? Hello? Do you believe that God is a God of tests? Ang Diyos po ba natin ay Diyos na kung saan ay sinusubok ang bawat isa sa atin? Ano ang pinakamahirap na pagsubok na nararanasan o nararanasan ninyo? Nakikita ba ninyo na siya ang Jehovah Jireh ninyo? Naranasan na ba ninyo ang kanyang pinakamahusay na katugunan para sa inyong pangangailangan? Napakahalaga sa buhay na pananampalataya dahil ang kapahayagan ng Diyos sa salita niya ay naglalayon na makilala siya, nais ng Diyos na makilala natin siya. Maraming halimbawa sa Biblia na mga lalaki at babae na may totoong pananampalataya na nagpahayag ang Diyos. Isa na dito si Abraham. Sabi po, Abraham is a man of faith. Naging matuwid siya sa harapan ng Diyos at dahil sa pananampalatayang nakapagliligtas. Maraming kaganapan sa buhay ni Abraham at isa sa natatanging pangyayari ay ang subukin ng Diyos ang pananampalataya niya. Habang lumalago at lumalakas ang faith ni Abraham, dumarating ang pinakamabigat na pagsubok sa buhay, pananampalataya niya. Sabi po, tinitingnan natin ang pakikitungo ng Diyos at kapahayagan niya ng kanyang sarili kay Abraham. Si Yahweh ang nagkakaloob, the Lord will provide, which in Hebrew is Jehovah Jireh. Ang pangalan ng Diyos ay ginunita ni Abraham nang magbigay ng ram or lalaking tupa to be sacrificed kapalit ni Isaac. Tingnan po natin, samahan niyo po ako sa pagbukas ng salita ng Diyos. Sino po ang may mga dalang Bible dyan? Ayan. Pakitaas nga po. Parang kakunti na lang ang nagtataas ng Bible. Sino ang may mga dalang cellphone na may Bible? Ayan, parang mas marami, no? So, sabi po dito, ayon sa Genesis chapter 22, sundan niyo po ako sa pagbasa, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sabi po, Abraham, narito po ako, tugon naman niya. Makikita po natin ay pagkalipas ng ilang panahon ay nagpapakitang nasa pagbibinata na si Isaac. Alam natin ang background po nito na kung saan ay si Abraham
at si Sarah ay matagal na panahon na sila ay hindi nagkaanak. No? Pero ipinagkaloob ng Diyos ang kahilingan ni Abraham at ni Sarah. Sabi po, si Abraham at ang pamilya niya ay namalagi sa Beerseba. Sabi sa Genesis chapter 21 verse 34, mahabang panahon nanirahan si Abraham sa lupain ng mga Pilisteo. Alam natin na magkaiba ang pagsubok sa tukso. Tama po ba? Magkaiba yung pagsubok sa tukso. Sabi po dito, ang temptation ay mula sa ang temptation ay mula sa dyablo na makikita sa James chapter 1 verse 13 na layuning magkasala tayo, manghina sa pananampalataya at tumalikod sa Diyos. Ang pagsubok naman ay mula sa Diyos na ang layunin ay laging mabuti at sa ikalalago at ikatitibay ng ating pananampalataya. Sa makatuwid, ang layunin ng Diyos sa pagsubok kay Abraham ay upang patunayan na totoo ang kanyang pananampalataya at talagang may pagkatakot siya sa Diyos at ang Diyos talaga ang pinakamahalaga sa kanya. Sa kabila ng malakas na pagsubok, si Abraham ay nagpasakop sa Diyos bilang lingkod niya. Sinabi niya, katulad po ng binasa natin, narito po ako. Sino ang makapagsasabi na sa taas ng antas ng espiritualidad ni Abraham ay darating ang ganitong kalakas na pagsubok? Pansinin po natin yung verse 2. Binasa lang natin kanina yung verse 1. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Verse 3, kinabukasan, maagang-maagang bumangon si Abraham at sumakay sa asno kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki. May dala siyang kahoy na panggatong. So ano po yung makikita natin dito? Una, ang Diyos ay Diyos ng pagsubok. Yan. Ang Diyos ay Diyos ng pagsubok. Nung lumang tipan po, gaya kay Abraham, sabi po dito, ang Diyos ay direktang nakikipag-usap sa mga tao, lalo na po sa kanyang mga lingkod. Ano yung sabi? Isama mo ang kaisa-isa mong anak na si Isaac. Ano pa ang sabi doon sa binasa natin? Magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Ito yung mga sinasabi. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo. Ito na yung pinakamabigat. At ang sabi, at ihandog mo siya sa akin. Siyempre, kung kayo ay aking tatanungin, mahabang panahon kayong dumalangin, kung kayo ang nasa sitwasyon ni Abraham at ni Sarah, mahabang panahon bago ibinigay ng Diyos ang inyong anak na si Isaac. Kung kayo ang uutusan na ihandog ninyo ang inyong anak, ihahandog nyo ba? May sumagot doon sa likod, hindi! Aba, tama naman, biruin mo, ang tagal mong inintay. No? Ang tagal mong ipinanalangin, tapos nung lumaki na, sa kahihilingin ng Diyos na ihandog. No? Sino rito yung merong isang anak lang, kaisa-isang anak? Kaisa-isa. Ihahandog mo ba yon? O, yung mga nanay, di ba? Yung mga inaalaga nating mga anak, yung mga nag-aalaga pa ng anak dito. Sabi, kahit ano daw, kahit lamok, hindi. Pinapadapuan. Ako, mahal na mahal. No?
At kung ano yung gusto, kung kaya lang ding ibigay ay ibinibigay. Bakit? Kasi mahal mo ang iyong anak. Ang tanong, mahal mo rin ba'y asawa mo? Hello? Ayan. No. Sabi, nung wala pa raw anak, yung mag-asawa, mahal na mahal yung asawa, yung isa't isa. Nung nagkaanak na, sino na yung mahal? Yung asawa, yung anak? O, tingnan nyo. Si Matmat, tingnan, naglalakad na. Kaisa-isang anak ngayon yan. Mahal na mahal ang tumatawa siya sa amin. Mahal na mahal. No, kaisa-isang anak. No. Ganon ang pagmamahal. Ganon din si Isaac at saka si Sarah. Mahal na mahal nila yung kanilang anak. Pero ano ang sabi ng Diyos? Ano ang sabi ng Diyos kay Abraham? Ihandog mo siya sa akin. Ang layunin ay upang isakripisyo si Isaac na handog na susunugin. Ito ay di karaniwan at mabigat na pagsubok. Maaari nating tanungin, papaano ang Diyos ng karunungan, kahabagan, katarungan at pag-ibig ay utusan si Abraham na ihandog ang natatanging niyang anak bilang sakripisyo? Tingnan po natin ang ilang mga bagay. Dapat nating pakaisipin na hindi tinutukso ng Diyos si Abraham. Ayan, katulad ng sinabi ko kanina, ang Diyos kailanman ay hindi tinutukso si Abraham. Ang dyablo lang ang nanunukso sa kasalanan. Ang nanunukso ay walang iba kundi ang dyablo. Hindi hinahatak ng Diyos si Abraham na magkasala, ngunit sinusubok niya upang makita kung susunod siya sa kanya, upang patunayan na ang Diyos lamang ang higit sa buhay niya. Kung gayon, bakit uutusan ng Diyos si Abraham sa ganitong pagsubok? Ang nais patunayan ay makita na talagang buong nagtitiwala si Abraham sa Diyos at siya lamang ang higit na mahalaga. Sa makatuwid, ang pagsubok ng Diyos kay Abraham, the sacrifice of Isaac, ay tumutukoy sa plano ng Diyos na pangwakas na ihahandog para sa kasalanan ng buong sanlibutan. Ito ay patungkol sa planong pagliligtas ng Diyos sa atin. Sabi po, ang bukal sa loob na i-give up ni Abraham si Isaac, his only son, ay isinasalarawan ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga makasalanan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus at namatay para sa ating mga kasalanan. Ang Diyos Ama, ibinigay niya rin sa bawat isa sa atin ang kanyang kaisa-isang anak upang tubusin tayo sa kasalanan. Ano po ang dapat nating tandaan sa unang punto? Sabi, ang Diyos ay Diyos ng pagsubok. Sabi po, huwag panghinaan ng loob sa mga hamon ng buhay dahil ang Diyos natin ay Diyos ng pagsubok at laging sa ikakabuti natin ito at pag-angat ng ating pananampalataya. Opo mga kapatid, bawat isa sa atin mayroon tayong mga pagsubok sa buhay. Iba-iba ang pagsubok na ating dinaranas. Minsan ay pagsubok sa pinansyal, minsan ay sa paraan ng pagkakasakit, minsan ay sa paraan na kung saan yung iba sa atin ay nawawala ng trabaho, humihina ang negosyo,
Pero tandaan po natin, ang sabi doon, huwag tayong panghinaan ng loob. Ito ay paraan ng Diyos para paangatin pa yung ating pananampalataya. Sabihin nyo sa inyong katabi, huwag panghinaan ng loob. Ayan. Pangalawa, ang Diyos ay Diyos na nagkakaloob. Pansinin po natin sa verse 3 na binasa ko kanina. Sabi, kinabukasan maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama ni Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Verse 4, nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Verse 5, kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami doon at babalikan namin kayo. Katulad nung binasa natin kanina, alam ni Abraham, sino ang ihahandog niya? Si Isaac na kanyang kaisa-isang anak. Pero pansinin niyo po yung sabi niya dun sa kanyang mga kasama na mga alipin. Sabi, bantayan ninyo rito ang asno at kami lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Makikita na ang salita ni Abraham ay patunay ng kanyang sincere at malalim na tiwala sa Diyos at sa kanyang mga pangako. Ito ang salitang pananampalataya. Tiyak ni Abraham na si Isaac ay safe o ligtas dahil kilala niya ang God na pinaglilingkuran niya. Tiyak siya na babalik siya na kasama si Isaac na buhay. Totoo na ang buhay na pananampalataya ay may katiyakan sa kaligtasan ng anumang mangyayari sa hinaharap. Katulad nung binasa ko pong verse kanina sa verse 7 at 8, nagtanong na tong si Isaac. Anong sabi niya? Meron na po tayong apoy at panggatong. Nasaan yung ating ihahandog? Biruin mo sa isipan ng bata, abay, meron ng apoy at panggatong. Nasaan na yung ihahandog? Nasaan na yung kordero o yung tupa na papatayin? At ang sagot ng kanyang tatay, ang sagot ni Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon sa atin. Pansinin ang di matitinag na pananampalataya ni Abraham. Nananampalataya si Abraham na ligtas si Isaac. Muli, nauunawaan natin na sa kabuuan ng istorya na ito ay hindi naglalayon ng pahintulot ng child sacrifice, ngunit a supreme test sa pananampalataya ni Abraham. Ang sabi po sa verse 9, pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac. At matapos gapusin, nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, narito po ako, sagot ni Abraham. Ang sabi po sa verse 12, sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Natitiyak kong ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipagkakait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Hanggang dun sa punto na ihahandog na si Isaac, buo pa rin ang pananampalataya ni Abraham sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran.
Pero katulad ng sinabi ni Abraham, ano ang sabi niya kay Isaac? Ang Diyos ang magkakaloob. Ang Diyos ang magbibigay. Ibig sabihin, sa puso at isipan ni Abraham, alam niya na ang Diyos ang siyang magkakaloob. Ang taos-pusong pagsunod ni Abraham na sundin ang Diyos ay sapat na katunayan na siya ay may malalim na paggalang at pagkatakot sa Diyos. His faith is genuine. Makikita natin na ito ay bukal sa loob at pagpapakasakop at pagsunod sapagkat hindi niya ipinagkait sa Diyos ang kanyang kaisa-isang anak. Verse 13, basahin po natin, patuloy po nating basahin. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Kaya't ang lugar na yon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Ang Panginoon ang nagkakaloob ng kapalit o substitute na handog. Nang gawin iyon ni Abraham, gumawa siya ng alaala sa pangalan ng lugar na iyon. Si Yahweh ang nagkakaloob. The Lord will provide. Napagtanto ni Abraham sa lalaking tupan, ang Diyos ay naglaan ng kapalit para sa kanyang anak. Lagi po nating tandaan, anumang isuko natin sa Diyos ay hindi nawawala ng kabuluhan. Dahil siya ay laging may nakalaan na masigit na pagpapala para sa atin. Ang pangako ng Diyos kay Abraham ay tinupad niya. Mula po, babasahin ko po ang verse 15 to 19. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Ako'y nangangako sa pamagitan ng aking pangalang Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Sabi po sa verse 17, ang lahi mo'y magiging sindami ng mga bituin sa langit at buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat sinunod mo ang aking utos. Verse 19, binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Beerseba. Ang Diyos ay Diyos ng pagsubok. Ang Diyos ay Diyos na nagkakaloob. Yes, sa panahon natin to, hindi na to yung paghahandog, ibang paraan yung ating ginagawang paghahandog. Pero nung mga panahon pong iyon, ang paghahandog na ginagawa ay yung pagpatay sa isang tupa, na malinis, na walang bahid. Pero pansinin po natin sa buhay ni Abraham kung paanong siya ay sinubok ng Diyos. Nakapasa ba si Abraham sa pagsubok ng Diyos? Amen. Hindi siya nagdalawang isip na ihandog si Isaac dahil malinaw sa kanya na anuman ang hingi ng Diyos sa kanya, ang Diyos ang may pinakamabuting plano. At sa buhay ng bawat isa sa atin, masumpungan natin na sa ating buhay, maaaring dumaan man tayo sa mga pagsubok na katulad ni Abraham. Ang Diyos pa rin ay Diyos na hindi nagpapabaya sa bawat isa sa atin. At maaaring sa mga oras na to, meron tayong iba't ibang pangangailangan. Hindi lang naman pinansyal ang mga pangangailangan natin. Maaaring meron tayong mga hinihiling sa Diyos, kagalingan sa karamdaman, kalutasan ng mga pagsubok sa buhay, at iba-iba pang mga
struggle sa buhay, magtiwala po tayo sa magagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bilang application po, tandaan po natin ang ilang mga bagay. Number 1, pakibasa po ng mga kalalakihan. Begin. Parang di nagkapi yung mga kalalakihan, ha? Pakiulit nga po, parang yung simula lang ang malakas eh. Nung patapos na, wala na akong halos marinig eh. Oh, ready? Mga kalalakihan. Oh, ready? Begin. Number 1. Pakibasa po. Ayan, ang sabi, maging huwaran sa tunay na pagkakilala sa Diyos. Maging good example, sabi dyan, sa kanyang mga salita at sa paglakad na may pananampalataya. Oh, number 2, mga kababaihan. Begin. Ayan. So, mahalin. Sabi, mahalin ang asawa. Ayan. Hindi lang ang anak. Mahalin. Oh, hindi lang ang mga apo. Naku, talaga naman pag may apo talaga no? Isang kiss lang. Naku, napakasarap naman no? Pero sabi, mahalin natin yung ating pamilya, asawa, anak. Dahil, bakit po? Sabi, dahil ang Diyos ang nagbigay nito sa bawat isa sa atin. O, mga mga kabataan, may mga kabataan ba dyan? O, sige, pakibasa po yung number 3. Begin. Parang dadalawa lang yan. Yung kabataan na nagbasa, yung tatlong nakita ko tulog pa. Hindi, joke lang. Sabi doon, kapag dumaraan sa matinding hamon sa buhay, lumakad ayon sa tunay na pagkakilala sa Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa Kanya. Panghuli po ang sabi, kahit ano ang maranasan sa buhay, panghawakan, si Yahweh ang nagkakaloob. The Lord will provide. Dalawang bagay na dapat nating tandaan. Ang Diyos ay Diyos ng pagsubok. Ang Diyos ay ang Diyos na nagkakaloob. Nawa, maging paalaala sa atin ang buhay ni Abraham na kung paanong siya ay naging halimbawa sa bawat isa sa atin. Maligayang araw ng mga ama. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Diyos at maging tayong lahat ng ating Jehovah Jireh. God bless po.